Buhay po ba tayo ngayong umagang to? Amen! Praise God! Ang layo po ng pinanggalingan namin and I hope hindi niyo po ako tutulugan. Sabihin niyo sa katabi niyo, huwag mo akong kausapin. Because this is my message from God. Amen? Bago po ako mag-message, magbibigay po ako ng isang book. Ito po ay nasa Amazon. This is my first book. Actually, it's a journal, it's not a book. Ito po ay nasa Amazon. I'm going to give this. I think I have 4 journals and 2 books po na nasa Amazon. If you want to buy, If you want to buy, you can buy. Yan. Nagte-text po yung family ko sa Cayman, if J1 Pasig is live, di mo pala live because they want to watch, no? Anyhow, mamaya mapapanood nila. But I'm going to give a book to whoever can recite. Huwag mo ipopost, anak ha? Jeremiah 29:11. Okay, takbo kayo. Sino po ang may alam ng Jeremiah 29:11 Tagalog version? Hindi, biro lang. Biro lang, halika. Kay JB, hindi, biro lang. Dito ka sa harapan niya. Jeremiah 29:11, it says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Amen. Ito ay journal, a love letter to myself journal, the soul pages of a resilient woman. Every day meron tong yun na nga, sasabihin sa'yo. Kasi nakikipag-usap sa ito like this You are beautiful soul, a radiant presence in the world, and I want you to take this moment to truly feel it. God bless you. You are blessed this morning. Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah! So ngayon, ano po ang ating topic sa oras nito? I am going to share, my message for this morning is dream a big dream again. Alam niyo po ba, nasa tiyan pa lang po tayo ng ating mga magulang, may mga pangarap na sila. Sino po mga nanay dito? Di ba may mga pangarap na tayo, ay gusto ko itong maging medtech, ay gusto ko itong maging doktor, gusto ko mag-aaral siya sa mga private school lang, mga ganyan, Gusto ko siya yung pinakamaganda, siya yung pinakamatalino sa class. May mga pangarap na po. Yung mga tatay din natin, may mga pangarap na rin po. Tapos na nagkaisip tayo, may pangarap na rin tayo, di ba? Pangarap natin nung mali tayo, sana makalakad na ako. Sana makatikim na ako ng mas masarap, wag laging gatas. Di ba? Nangangarap na tayo ng ganon. We dream, every day of our lives, we dream on something. Pero alam niyo po ba, sa book of, sa Acts chapter 2, verse 17, ayan, sabi po doon, "And it will be in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh, that your sons and your daughters will prophesy, your young men will see vision, and your old men will dream dreams." Amen? Sabi niyo nga po, your old man will dream dreams. Let's bow our heads and close our eyes. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito for bringing us, O God, together, Lord, to hear your voice, to study your word, oh God. And we pray, let your Holy Spirit be upon us. Teach us, Lord, this morning. Help us to be a good recipient of your word, oh God. And help me, Lord, to be your instrument this morning, Father God, to uplift your children, oh God, in the name of Jesus. Hide me under the shadow of your cross, oh God. And let your name be glorified this morning. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Sabi doon, "And it will be in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Then your sons and your daughters will prophesy." Our message is dream big and dream again. Your young men will see visions. Alam po natin yung mga kabataan, they are visionaries. Sino po mga kabataan dito? Taas ang kamay! Kasama ako doon. Ayan, si tatay, nagtaas din siya. No? Your young man will see visions because ang mga youth, they are very visionary.
That's why kung marami kang kabataan sa church, it will grow. Expect growth. Because the youth, very active yan. Parang kami noon. No? Na-born again kami ng bata pa kami at talaga naman, nakakalimutan ng maghugas ng plato basta maka-attend sa church. No? Kasi very active. Di ba? Very active mag-share ng Word of God na kahit halos talo na, share pa rin ng share. Kasi gano'n ka-active mga kabataan, di ba? Ngayon, sabi dito, and your old man will dream dreams. I asked the Lord, bakit naman yung matanda na, yung pa ang mga ngarap? Di ba? Bakit kaya yung kung sino yung tumanda na, yung pa ang dapat mangarap, will dream dreams? Old man, old woman. Kasi po, yung mga old man, kumisan, tamad ng mangarap. Basta retired na ako, okay na ako. Basta ganito, nagawa ko na yung, nakuha ko na yung mga pangarap ko, okay na yun. Stop na ako doon. Amen? Si Pastor Bobby po, doon pa lang kami sa La Union, siya po ay pastor na po doon. No? Yun po ang pangarap ng Diyos sa kanya. But after like 25 years, kasi sabi lang mag-asawa, ang gusto lang namin kami ay taga-support ng church. Yun po ang pangarap nila. Ano po ang pangarap ng Diyos? Mag-lead sila ng tupa. Habang nagsusupport sa church. Amen ba, Tita Maylene? Amen. Palapakan natin sila sa buhay ni Pastor Bobby at ng mag-asawang ito. They've been supporting the church. Kasi yun ang pangarap nila. Pero after 25 years, 30 years, ang pangarap ng Diyos ay ano? Ikaw mismo ang magtutupa this time. Nilibing mo na yung ikaw ay pastor. Nilibing nilang mag-asawa, hindi sila pastor. Kaya bumalik si Kuya noon, nagsiman siya eh. Nagsiman siya, pero ang ginawa pa ng Diyos, pinayaman sila. Amen ba? Mayaman si pastor? Amen. Nako naman, alam niyo ba, pag kinakontes siya, nagpo-flow, mayaman ang pastor. Amen. Mahina pa rin yan, mayaman ang pastor. Amen! Kasi magko-flow yan eh. Pinayaman sila. Ngayon, hindi lang sila nagpapastor, nagsusupport pa sa church. Pero hindi po ibig sabihin pag birthday ni pastor, hindi nyo re-regaluhan ha. O kaya Pasko ha. Huwag nyo kakalimutan kasi the more you bless your pastor, the more you will be blessed. Amen? Praise God. So yun po, old man will dream dreams. Huwag po kayong mag-alala, 15 minutes lang po ako magtuturo, plus 1 hour. Will dream dreams. Kasi pag old man, ano ba ang old man? Old man tapos ng mangarap. Hindi nyo alam, para ka ring old man. Okay na ako, basta ako nag-aaral lang. Okay na ako, basta't ganito. May trabaho na ako, 9 to 5. Okay na yun. Para ka ng old man yan. O kaya nagkasakit ka, wala na. Wala na akong pag-asa, pilay na ako, baldado na ako, wala na. Wala na kasi ganito, balo na ako. Wala na kasi na-heartbroken ako. Hindi na ako mag-aasawa kasi sabi ko sana, napakapangit ko. Hindi, walang pangit na Kristiyano, no? Kasi chubby ako. No? Sino mga chubby dito? Tingnan nyo nung anong kapag-asawa. Di ba? Ako chubby rin ako nun. Chubby pa rin naman. Dream dreams, old man. Huwag kayong magtingin na para kayong old man. Tapos ng mangarap. Pag matanda na, pag 65 na, nag-SSS pension ka na, nag-GGSIS pension ka na, lahat ng pension kinuha mo na, huwag kang humintong mangarap. Amen? Na-heartbroken ka man, kabataan ka. Alam niyo ba, sa Cayman, may mga kabataan nagpapakamatay because of boyfriend? Nagpakamatay. Because of boyfriend. Tapos sa silang mangarap, ang pangarap lang nila magka-boyfriend, nagka-boyfriend, na-heartbroken. Kaya yun. Di ba? Huwag po tayong hihintong mangarap. Ang gusto ng Diyos, magpatuloy kang mangarap. Regardless of your age, mangarap ka. Sabi mo, hindi, pastor, tapos na po ako, nagtrabaho sa mga anak ko eh. Mangarap ka. Baka ikaw ay susunod ng assistant pastor. Mangarap ka, baka mami ikaw nang padala ni Lord sa Africa. Ayaw nyo.
Baka naman ikaw ay padala sa ibang bansa para maging pastor. Amen? Ikaw naman ang magpa-plant doon sa Alaska ng JA1. Ikaw naman ang dadalhin ng Diyos doon sa Africa. Ayaw niyo talaga? O sige na nga, sa UK. Taas ang kamay. Sa Amerika. Magtayo ng JA1 doon. Huwag kang humintong mangarap. Amen? Mag-aral ka kung gusto mo. Ayaw mo na ng 9 to 5, mangarap ka. Amen. 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 Next please, iano ko na lang. Now, I have 6 pointers to remember. Para po sa inyo. Iiwan ko po sa inyo. 6 pointers. Sabihin sa katabi niyo, makinig ka ha? May 6 pointers dito. Ayan. Number 1, 6 pointers. God is great. Sabihin niyo, ang Diyos ay great. Malaki. My God is great, so His dreams are great. Malaki ang Diyos. Di ba kanta yan? Actually, kanta yan eh. Alam niyo po yun? My God is so great, or so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handwork too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Amen? Walang hindi kayang Diyos. Kaya ang pangarap ng Diyos sa buhay mo ay napakalaki. Malaki po ang Diyos. Amen? He's so big. Ginawa nga niya yung mundo para sa iyo eh. Amen? Kaya ang pangarap niya sa iyo ay napakalaki. Kaya lang po, mahirap po kaming pamilya. Hindi nga po ako makatapos eh. Your parents are poor, but your God is big. Amen? My God is so big. Sabihin niyo nga po, my God is so big. So strong. So mighty. Kaya walang imposible kay Lord. Walang imposible. Sabihin siya katabi, walang imposible kay Lord. Patuloy kang mangarap. Ano bang pangarap mo? Makapagpatayo ka ng sarili mong bahay, mapatayo ang mga magulang mo ng bahay, o ano pa, magkaroon ka ng magandang kotse, nagdadrive ka ng Mercedes-Benz, no? Meron kang emergency fund sa bangko na hindi nauubos, meron kang 1 million, amen? Amen. God is great. God is so big. Sabi ni Abraham, ni Lord kay Abram, that time, pangalan niya Abram. And the Lord said to Abram, after Lot has separated from him, lift your eyes now and look from the place where you are. Northward, southward, eastward, westward. For all the land which you see I give to you, and your descendants forever. And I will make your descendants as the dust of the earth, so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants is also could be numbered. Pero alam natin, hindi pwede mabilang ang buhangin. Ganon kadami ang pangarap ng Diyos sa iyo. Diba? Sabi nung nabasa ni Pastor Bong noon, diba? Kung gaano karami ang buhangin sa dagat, ganon kadami ang pangarap ng Diyos sa iyo. Eh, hindi natin mabilang yun eh. Pipiliin mo na lang, Lord, ito, Lord. Amen? Malaki po ang Diyos. Sabi niya kay Abraham, tingnan mo, nakikita mo yun, kung hanggang doon ang nakikita mo, ganon ang property mo. Kung dito ka tumingin, dito sa harapan mo, ganon kalain nakita mo, yan ang property mo. Amen? Ano po ibig sabihin nun? Lawakan po natin ang pangarap natin. Amen? Amen? Lawakan po natin. Kasi malaki ang Diyos natin. Kung gaano sabihin niyo, Lord, you said that your plans for me is
the same number as the dust of the sand. So Lord, ibig sabihin marami kang i-claim kay Lord. Hugutin nga po natin, sige sa taas, sabi natin, Lord, akin yon. Ano man yung pangarap mo, akin yon. Sabihin niyo po, 1, 2, 3, akin yon! Amen, amen. Sige po, next. Number 2, great dreams are birthed in prayer. Number 1, God is great, so His plans is great in our lives. Great dreams are birthed in prayer. Sino po ang nagpe-pray dito? Amen. Amen. Importante po yun. Doon po nagbe-birth ang mga pangarap. Doon po nagsisimula. Doon po nagre-reveal ang Diyos bukod sa kanyang salita. When you pray, you are communicating your spirit to God. Amen? Si Pastor Cho po, he taught that prayer is where dreams are conceived. He called it the fourth dimension, the spirit realm where God creates. Kapag ikaw ay nananalangin, yun po yung nagiging workplace ni Lord. No? God is creating something. Yeah? Kasi when you pray, you have faith. Ano po sabi ng Hebrews 11:1? Faith is the substance of things hoped for. Anong pangarap mo? Lord, gusto ko ng kotse. So, pag nag-pray ka, may faith ka, lumalabas na yung mga tornilyo, yung mga parte ng kotse, yung wheels, no? Yung buong kotse hanggang mabuo na yun. Tamad ka mag-pray. Tsaka na lang, Lord. Tsaka na lang. You have to have faith. You have the prayer. The evidence, sabi doon, hope for, the substance of things hope for. The evidence of things not seen. Yung hindi mo nakikita, ebidensya na yon. Lord, ako po'y late nag-asawa, 30 years. Sa atin, ang 30 years old is para ng matandang dalaga, di ba? Lagi po akong abay sa church. Kulang na lang, from flower girl to maid of honor. 4 kami magkakaibigan. Tuwing kami mag-aabay, abay na naman kayo. No? Sabi ko, Lord, hindi na talaga pwede to. Talagang hindi na pwede. So, hinamon ko si Lord, Lord, dapat itong year na to, ikakasal na ako. I remember dito sa may bunga, I think this way, no? Ito nga ba yun? Nagdadrive ako ng car. Sabi ko, Lord, tingnan mo yun, ha? Ang pangit naman ng babae. Napakaganda ng lalaki. Sabi ko, sana kay Lord, kasi dapat, ka lang kay Lord, cool ka lang. Lord, tingnan mo yun, ha? Nakadrive ako kasi nakastop, Lord, kung siya nga, binigyan mo, baka hindi pa Kristiyano yan, binigyan mo ng kapogi-pogi at katangkad-tangkad, ako pa kaya? Na maganda? Biro lang po, Sana all. Amen, amen. And I prayed, Lord, in the name of Jesus. No? Kaso dumating ang daddy ko. Daddy ko po yung nasa La Union. Nag-pray po siya, sabi niya, Lord, nag-dinner kami. Lord, in the name of Jesus, siya po ay makakapag-asawa ng mabait, responsable, ganyan. Sinunod niya na taga La Union. Ay, rebuke ko. Sabi ko, alam ko pag probinsyano, ay magsasaka. Yun lang ang alam ko. Ako, Jesus name, Daddy, huwag niyo pag-pray. Bakit naman taga-probinsya? Gusto ko taga Manila accountant. O, di ba? Mangarap ka na rin na accountant. Second time, gano'n na naman po. Pero nung second time, nag-usap sa akin si Lord. Sabi niya, you know, Asel, kung yung tatay mo, kasi sabi niya, Lord, giniscribe niya Lagi niya dinugtong na taga La Union. I-review in Jesus' name. Daddy, please, stop. Ayoko ng probinsyano, no? Magsasaka, atas ako, nagluluto ako. Mga ganun ba pa? Isip ba ng Manilenya, di ba? Ngayon, pero in-review ko ni Lord. Sabi niya, stop it. Kasi alam mo, kung yung tatay mo, yan ang alam na bagay sa'yo, na tama sa'yo. Sa heaven, yan din ang nasa mind ko. So that day, I said, Lord, okay Lord, sorry Lord. Sige, next time, I will agree with my dad. Third time nga, pinag-pray ako ng daddy ko na nagkumakain naman kami.
So all I said, Lord, let your will be done. Sige, Daddy, let the will of God be done. The next year, I got married. Taga La Union po. He's a nurse. At ngayon po siya po yung nagpapastor din sa Cayman. Amen? Maliit ba ang Diyos natin? Di ba mas maganda ang plano niya? The things hoped for, the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen? I have 24 minutes. Therefore, I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe you receive them and you will have them. Mark 11:24, believe, receive. Tingnan niyo yung mga verb doon. Whatever you ask, it's a verb, action. Believe, pray, it's an action. Believe is an action. Receive is an action word. And you will have them. Amen? Amen? Because faith makes you walk, makes you do things. No? Gawin po natin. Kasi yun po yung kalooban ng Diyos. Habang nagpe-pray tayo, habang nanampalataya tayo, let's work. Amen? Gumawa pa tayo. Believe, receive, and I will have them. Amen? The third one. The 6 pointers to remember. You must hold the dreams until it becomes reality. Sabihin niyo, hold the dream. Hold the dreams. Amen? Hawakan daw po natin. God does not give easy dream. He gives eternal dreams. When the enemy attacks you, it's because your dream threatens him. But if God planted it, no demon in hell can uproot it. Ang plano ng Diyos, maligtas ang mga taga-Israel that time. Anong ginawa ni Pharaoh? Pinatay gustong patayin si Moses. Ito na naman, gusto ng Diyos sa New Testament, iligtas ang maraming tao, ang mga Hudyo. And they want to kill Jesus. Diba? Sa Christmas story, the Herod wants to kill Jesus. Kaya kung ikaw may pangarap, huwag ka nang magulat pag dumarami lalo yung problema. Tama ba? Huwag ka nang ma-surprise na bakit ang dami namang pagsubok. Lord, gusto ko lang naman ganito eh. Pero ang daming obstacle. Sabi niya nga, obstacle. Ang daming obstacle. Di ba? Nung nag-aaral ako sa CEU, muntik na ako sumabit pa sa sa jeepney di ba? Syempre, naka-heels ka, di ba? 4th year na po. Ang tulis pa ng sapatos ko, sumabit ba naman sa pintuan ng yung mga ganun ng apakan, di ba? Sabi ko, ay naku, ang traffic, di ba? Pero nakatapos ako ng pag-aaral. Di ba? Ang hirap sumakay. Buti nga kayo ngayon, merong angkasan eh. Eh noon, talagang tatakbo ka dahil ang traffic na. Ang hirap pang sumakay, ang dami nyo pa, habulan pa kayo. Pero ang pangarap mo matutupad. Obstacle lang yan. That's part of the process. Trust the process. Amen? Trust the process. Naghihirap ka ngayon. Pero maging faithful ka kay Lord sa prayer mo, sa tithes mo, everything. Your dreams will follow. God's dream in your life will follow. You must hold to that dream and it will come to reality. Ano po yung pangarap natin? Ano po yung pangarap natin? Isipin natin ngayon. Ano po yung pangarap na itinanim mo na? Inilibing mo na? Ano po yun? No? Hold on to that dream and it will become reality. It will come to pass. Amen? Genesis 50:20. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Kanino po galing tong word na to? Joseph, the dreamer. Diba? Anong ginawa ng mga kapatid niya? Akalain ba naman pinagbili siya? Maaring ilang dito, pinagkanulo na kayo ng kapatid niyo. O pinagkanulo kayo ng magulang niyo. O ng classmate niyo. O ng kaibigan niyo. But you know what? The devil meant it for evil, but God meant it for good. Alam niyo po, sa bawat chapter ng buhay natin, iba-iba ang kasama natin. Di ba, nung grade 1 ka, kasama mo yung mga classmate mo, nung elementary. Kapag yung high school, iba na naman. Pwede ng college, iba na naman. Kaya huwag kayong magugulat pag hindi nyo nakasama ang iba habang pino-forward kay ni Lord. Bakit po?
Kasi hindi na po siya kasama sa next chapter of your life. Hindi na eh. No? Minsan masakit ang hiwalay, pero hindi eh. Hindi mo na sila kasama. Iba na. Fresh start. Amen? Amen? Hindi na. Kasi iba na yung ibibigay naman sa'yo ni Lord. Amen? Tingnan niyo yung kasama niyo. Ang gaganda nila, di ba? Tingnan niyo po. Yan ang kasama mo ngayon sa church. Sila. Sexy pa. Narinig ko yun, ha? Ang gaganda niya, magaganda talaga. Amen? The devil meant it for evil against you. Kung may pagsubok ngayon, lampasan mo yan. Always say this, it will come to pass. Lalagpas din ako dito at lalabas ako na matagumpay. Amen? But God meant it for good. Hallelujah. The third one, the fourth one, speak your faith into existence. Ilang oras ba ako magsasalita? Speak your dreams into existence. Tandaan nyo, your mouth is the pen that writes your future. Your mouth, touch your mouth. Sabihin nyo, this is where my future begins. You know why? Because ang sabi doon, death and life are in the power of tongue. Yan, di ba? Napansin niyo noon? Naku, ganyan naman yan eh. Ang landi-landi kasi yung nanay niya malandi. Eh, nung lumaki na, lumandi kasi kasasabi mo, sabi mo sa anak mo, ang bobo mo talaga. 1 plus 1 lang, sagot mo 3. Hindi mo masagot. Sabi ang bobo. It's in the power of your tongue. Lumaki ng bobo yung anak mo. Di kasi nakikinig eh. Eh, hindi nga nakinig, sinabi mo eh. Di ba minsan, ay, wag kang ano dyan, baka madapa ka. Nadapa na nga. Di ba ganun tayo? Di ba? Baka mahulog ka dyan, nahulog na nga kasi sinabi mo eh. Di ba? It's in the power of your tongue. Kaya ngayon po, kahit yung biro-biro lang, di ba? Di biro lang yun. No? Yung binibiro natin, babae yan. Kahit lalaki, so sabi babae, kanya nakakatuwa. Hindi po nakakatuwa. Kasi may spiritual reality yun eh. Kasi sabi niyo, uy, binabae yan. O, di naging binabae na. Kasi sabi mo, huwag mo sabihin. No? Sabihin mo yung tama. Okay? Lagi yung sasabihin sa mga anak nyo, anak, you are blessed. You're anointed. You're highly favored. Yan po yung declaration namin sa bahay. Greatly graced. You are deeply loved, protected, and healed by God. You are the head and not the tail. You're above and not beneath. You're strong and not broke. You're healthy and not sick. You are what God says you are because you are destined for greatness. You are destined to be blessed and be a blessing to all nations and an agent of change for good. Yan po ang declaration namin sa bahay. At maging declaration niyo po. Sabihin niyo sa anak niya, you're destined for greatness, anak. You're destined for greatness. Yung aming anak ay Miss Covergirl 2019 doon po sa US, sa Florida. Yung aming pong anak na panganay, siya po ay isa sa singer sa Cayman Islands. No? Yung aming pong bunso, hindi ko pa alam. Pero top po siya. Nagugulat na lang kami dahil hindi naman po siya nag-aaral sa bahay eh. Pipiliti pa namin. Pero pagka reporting na napakatataas ng grades. No? Dahil, sabi niyo sa anak niyo. Katabi niyo ba anak niyo? Sige ba, ilayhas niyo. Sabi mo, anak, you're destined for greatness. You're destined to be blessed. And be a blessing to all nations. Amen? Sinerge ko yung anak ko, yung kanta ng mga anak ko, sinerge ko man time. I-google ko nga itong anak ko. Hindi namin alam na doon sa Latin America yung song niya. Tapos pag sinerge mo, he is the R&B in Cayman Islands. Nagulat po ako. Amen? Amen. Amen. Death and life are in. So wala na pong magsasalita ng negative, ba? Kahit po sa church, wag kayong magsasalita ng negative. No? Speak positive. Yeah? Ang church natin ay lalago. Ang pastor natin lalong gagwapo. Amen? Ang mga church members, yayaman. Hindi na mag-iisip kung magtatay, so hindi.
Hindi po talaga pinag-iisipin nyo. Mag-tithes po kayo. Doon po ang source ng blessing. Amen? Hallelujah! One of the sources. So death and life are in the power of tongue, and they that love it shall eat the fruit of thereof. So every morning, kumakain ng anak mo, huwag mo sabihin, ang bagal mo kumilos, malilate ka na. Hindi po ganun. Minsan ganun ako, syempre, nanay, pero speak positive. Sige anak, bilisan mo. Dalihan mo at mag-school ka, magaling ka sa school eh. Ha? Say it. Kahit po yung mga anak, sabihan niyo yung nanay niyo, Mami, ang ganda-ganda mo. Ha? Lagi niyo pong sasabihan din kasi naghahanap din po ang mga nanay. Amen? Amen. At mga tatay. Amen. So death and life are in the power of tongue. Your mouth is your pen for your future. Next, please. Ang sunod po, number 5. Ito ang the best. Pointers to remember, God provides for the dream He gives. Kasi dream ni God yun and He will fund it. Amen? Amen? Amen. He will fund it. Amen? God provides the dream that He gives. Kaya nga provision You see the word? Yung pinakapayak na salita doon is vision. Pero may nakagay na pro. Meaning, before God gives you the vision, there's already a provision. Sinupply na ni Lord. So kung kayo may plan na bumili ng property, sinupply na ni Lord yun. I-activate nyo na lang. Amen, Pastor? Amen. Kung lilipat kayo sa mas malaki, kasi daw, ano ba, itong boteng to, ito lang yung plan mo, hanggang dyan lang ang tubig. Kaya to, hanggang dito lang to. Yung number. Pero kung naharap ka ng mas malaking lagayan, tatami. Amen? Amen? Makukuha niyo yung mga taga-andan. Rizal is still the highest number of high schools in Asia. Makuha niyo po yan, the best. Amen? Amen. Are you in for the growth? Amen. Are you in for enlargement? Amen. Remember, God will supply. Amen. Provision for the vision. Amen? Pangarap niyo magkabahay, God will provide. I remember, nung kami po ay bibili ng bahay, every Friday bumibili ako ng newspaper sa Cayman Islands. Kinakat ko yung apartment, yung bahay, nilalagay ko yan sa wall. At nilalagay ko, Lord, in the name of Jesus, magkakabahay kami sa Cayman. Imposible po kasi magkabahay ang isang expat. No? Expat lang po kami doon. And I always pray for that. I always declare, Lord, sinabi mo, pangarap mo to, isusupply mo. Ang nangyari po sa amin, rent to own. Kasi wala kami pang down. Di ba? Rent to own ang nangyari sa amin. Ngayon, nasa pangalan na po namin. Amen? God is great! God is big! Amen? Hallelujah! Palapakan natin si Lord. Next po. Number 6, last na po. Let your dream glorify Jesus. Ito po ang problema. Marami po sa church sa Cayman, no? Papa-pray over. Gusto namin po ng job kasi walang job. Ala, pagka nagka-job, nawawala na po. Meron ba dito nun? Wala. No? Pray over, support. Pag wala ng time sa church, busy na daw sila. Wala po dito nun. Amen? Let your dream glorify Jesus. Kasi kung wala naman si God, wala kang magagawa. Amen? Kung wala si God, wala ka talaga magagawa. Kung hindi kay God na nagplano sa buhay mo, wala kang mararating. Always remember, everything begins and ends with God. Sabi ng Genesis 1:1, ano po sabi? In the beginning, God. Kaya sa umpisa pala ng buhay mo, si God na dapat. Amen? In the beginning, God. Kaya, pag binigay ng Diyos ang pangarap mo, you have to glorify God. Sabi mo kay Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, magiging faithful ako sa aking tithes.
Always remember, church is a self-supporting. Okay? Hindi po nag-i-income ang church. So pag nagsabi ka kay Lord, Lord, magta-tithes ako, bigyan mo lang ako ng trabaho. O so sumisweldo ka ng 2,000. May sweldo pa bang ganon? 5,000. Magkano po ang tithes nun? 500. Okay pa, sige Lord, okay lang. Okay lang. Prinomote ka na prinomote. Naging 100,000 ang sweldo mo. Magkano na po ang tithes? Naku Lord, napakalaki naman to. Pang-down na po ito sa kotse. Naku Lord, pang-down na po ito sa... Lord, baka naman pwedeng utang muna. Hindi po. Glorify God in your dreams. Glorify God on your achievements. Glorify God in your achievements. Pinalaki ng Diyos ang sweldo mo, 100,000. Give your money to God. Give your 10% to God. No? Let your dream glorify Jesus. Glorify God. Okay? Anong gusto mo? Bumalik ka sa 5,000 o 100,000? Oo, di ba? Kasi Lord, mas madaling ibigay yung 500 eh. 100,000. Ako po pagka nagsisweldo, yan ang una. I will not buy anything unless yung tithes nakalabas na. At grabe po yung blessing ni Lord. Amen? After one house, nagkaroon kami ng another house. Amen? Sa Cayman. No? Nakapasok po ako sa government hospital. And I'm there for 25 years. Bigyan po ako ng 3 napaka-pogi at magandang anak. Amen? That's the blessing. Glorify God. Yun po yung blessing ng Lord eh. Kaya don't limit God because God has a plan for you. Do I have a next verse? Sabi ng Jeremiah 29:11, di ba? Sabi doon, a God-given dream always, pwedeng paano? Balik mo doon. Sige. Sabi po doon, di ba? Jeremiah 29:11, for I have a plan, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Kung akala mo, yung buhay mo ngayon, sinasaktan ka ng Diyos o pinaparusahan ka ng Diyos, hindi po. That's part of the process. Hang on, that will come to pass. Plans to give you hope and a future. Declares the Lord. Hindi po si Pastor Bobby nagsabi nun, hindi po ako, si Lord. Ngayon, kung may pangarap kang libing na, bubuhay ng Diyos yan. Amen? Bubuhayin pa po ni Lord yan. For long years, I prayed that I will write a book. Ito pong 2025, doon lang po inano ng Diyos. Doon lang po sinakatuparan ng Diyos. I have 4 journals in Amazon. I have 2 books. No? Yung mga pinipreach ko, yung po yung sinusulat ko rin books. Matagal na po yun. 25, 30 years na. Pero ngayon lang. So, hang on to your dreams because it will come to reality. Amen? Tumayo po tayong lahat. If you have a dream, I'm going to make an altar call. Pwede po ba mag-altar call? And you have a dream for you, your family. I want you to make a step of faith to come to the altar and let that dream birth and rebirth here. Amen? Amen? Amen. Amen. Let's start with the verse. Amen? Amen. Let me call all the dreamers here sa harapan po. Sige po, punta po tayo sa harapan. And we will pray for you. We will minister to you this morning. Hallelujah, Jesus. We give you praise. Walang mahirap sa'yo, verse. Ayan.
sing this. Di ako aking isipin ay kaya mong gawin. Let's lift our hands. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord, as we sing this song, let that dream birth again, Lord. Mahirap sa'yo. Wala pong mahirap kay Lord. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Yes, walang imposible kay Lord. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap kay Lord. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Taas po natin ating kamay. Sabihin po natin kay Lord, Lord, salamat sa umagang ito. Binuhay mo ang aking pangharap. O Diyos, sa iyong kamay, aking pong iniaalay ang aking buhay. Dito po ako magsisimula. Tanggapin mo ang aking buhay, ang aking puso para sa iyo. Salamat, Panginoon. At mula sa araw na ito, ikaw na po ang maging Diyos at Hari ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pangarap mo sa akin. In Jesus' name.